Okay? So, ngayon, let's talk about trusses. Ito na yung magiging last topic para sa influence lines. Then, proceed na tayo sa moving load. So, sa trusses, medyo iba yung approach niya. Medyo weird. Pero, okay lang yan. So, ang gagawin kasi natin sa trusses, per member, hahanapin natin kung magiging compression ba siya or tension. So, kunwari, andito siya, ito, for CJ ito So, magko-compress ba siya if nandito yung load natin, if nandito, or magte-tension. So, para malamin natin, ang titignan lang natin, unang-una sa lahat is, paano ba yung orientation ng member natin. So, si CJ ay naglilinig towards right, papunta, ganun. Okay, so, ngayon, nakita ko sa YouTube, meron silang tinatawag na parallelogram method. So, ang gagawin ko lang, since ito ay papunta sa right, pag ganun, so, dapat ang reference lang to, hindi siya yung mismong influence line, pa ganun din, pataas. Okay? So, drawing ko lang. So, from here, sa pinakadulo, papunta dito sa taas, pataas, okay? So, ilalabis ko muna kasi hindi pa naman yan sure. Yan ay magiging reference point lang natin. Tapos dito, pataas din pag ganun. Magiging parallelogram siya. Ayan. So, as you can see, pataas parehas. Ayan. Okay. So, si CJ is located dito sa part na to. Ang mangyayari lang ay, since ito ay pa-right, pag ganun, kailangan magbabaliktad yung drawing natin. So, if pag ganun, dapat magaganon, magko-cross pag ganun ang drawing natin. Okay? So, andito yon sa part na yon. Ito si CJ. Ayan, dito. Itong reference line, pagtatagpo lang siya sa ganito. Magiging ganito itsura niya. Ayan. So, si CJ ay pag ganun, yung hati natin is pag ganun. Tapos, itong reference line natin, pagkakonektahin lang yan dito sa 0. Pag ganun. Okay? Ayan. Tapos ito rin, kukonekta lang natin dito sa dulo. So, ano yung values nito? So, ang ganito lagi yan ha. Saan ba yung ito? Dito sa dulo, laging ang height nan is 1/sin theta. Theta ng ano? Ng ating member dito. Yan. Pero pwede rin natin gamitin yung ginagamit ni Sir Perez na yung may pa-triangle dito. Okay lang. Ang base nito is 3. Ang height nito is 4. So, kapag Pythagorean tayo, ang makukuha natin ang hypotenuse is 5. Okay? So, alin dyan yung sin theta? Okay? So, yun ay itong tanda mo kumari ito yung force natin, syempre magkakaroon yan ng vertical component tsaka horizontal component. Sa vertical component, yun yung sin theta natin, considering andito yung theta, tapos ito naman si cosine theta. So, ibig sabihin, ito, yung vertical, pwede natin gamitin yung 4/5 kasi vertical component, di ba? Equal yan sa 4/5 yun nandito. So, dito naman ay yung 3/5 na hindi naman natin magagamit. Focus lang tayo sa sin theta. So, ito ay magiging 1/4/5 or simply, pagbaliktarin mo lang to. Okay? Kasi vertical lagi yung titignan natin vertical. Ito ay magiging 5/4. So, ratio and proportion lang. Mula dito, papunta dito. So, 5/4. Sige, gawin na lang natin decimal para mabilis. Madali isulat, 1.25. Malin man dyan, okay lang. Kung gusto mo, hanapin mo rin yung angle dito, tsaka mo input dito, walang problema yan. Pero ako, mas prefer ko na ganito na lang. So, ratio and proportion, para mahanap to, gawin natin is, yung height nito, 1.25. All over, ang base nito is pa dito. Yan. Ito ay
6 meters. Ito, tsaka ito. Na, so, ito ay magiging 6 is equal sa, ano yun? Ito yung 1.25 ha. Sorry pala. So, mali pala to. Mali. Si 1.25 is nandito. Okay, sulat mo na. Yan. 1.25 yan. 1.25 all over. Ano yung base ng triangle na yan? Ito yung triangle. No? Yan ay 3 times. Plus lahat yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3 times 6. 18 yan. Lahat. So, over 18. X. Ano yung height nito maliit? Ito ay 6. So, manap natin X as shift. Hindi. Shift solve. 5 over 12. Or yung decimal na yan. So, 5 over 12. Ganun din dito. Ito is also 1 over sin theta. Or simply, 1.25 lang din na negative. Kasi nasa ilalim. So, ganun lang din. Ratio and proportion tayo. So, 1.25 all over. Ito yun ha. 1.25 all over yung base nya, which is 18, is equal sa height nito na hindi natin alam, all over, ano yung base nito? 9. So, x natin ngayon ay ayan, 5 over 8, or yan, malin lang naman, 5 over 8. Tapos, pwedeng ganyan ang gawin mo, pero may shortcut din yan para multiply, which is gagawin natin dito sa kabila. Okay, so yan na yung influence line for member CJ. Kapag nandito si load natin, andyan, nagkakaroon siya ng tension force. Pero kapag nandito naman, nagkakaroon ng compression. Okay? Ganun lang. So, ito naman si AH ay papunta rin sa right. Pag ganun. Leaning siya towards the right. So, parang ganito lang din itsura ng parallelogram natin. Papunta, pataas, pag ganun. So, gawin ko lang yung parallelogram. So, pataas. Kasi pataas din si AH. Ayan. Tapos, si AH natin is andito sa part na to. Okay? So, since pa ganun siya, dapat ang hahatiin natin sa influence line, magko-cross pa ganun. Okay? So, pa ganun pababa. So, ito, simula dito, pababa, papunta dito sa reference line natin na parallelogram. So, magiging pa ganito yan. Tapos ito, i-connecta lang natin dito sa kabila. Yan. Meaning to say, yan pala, all throughout, kahit saan mo man ilagay yung force natin, magiging compression si AH. Okay? So, ano ba yung shortcut na sinasabi mo, Ralph? So, meron sa, kung maalala mo, meron tayong formula na y is equal to mx. So, yung y is magiging height ng ating triangle. M natin is the slope. So, ano ba yung slope? Yan is yung rise over run. So, ano ba yung rise natin? So, sabi ko nga, ito, 1.25 all over yung run natin. So, consider natin itong malaking triangle na to, ha? Or dito na lang, sige. Kasi same lang naman sila na 1.25. Considering na ito ay same ng theta dito. Kasi ito ay 4 meters ang height, 3 meters ang base.
Okay, so 1.25 tapos ang base nitong lahat na to, ng triangle na yan, ay 18. So, pwede natin i-plug in sa calculator yan to simplify it. Meron tayong 5/72. So, anong gagawin ko ngayon dyan? Simple lang. So, kunwari, andito yan. Ang gagawin ko lang is para mahanap yung height nito, which is yung y, meron na tayong m. Ang m natin is yung 5/72 multiplied sa x. Ano yung x natin? So, ang x natin is dapat magsisimula dito sa 0 papunta doon. Okay, so ano ba yung distance mula dito papunta doon, which is 3, 6, 9, 12, 15. So, 15 yung x. 15. So, makakompute na natin yung y ngayon na 25/24. Okay? So, testing natin kung totoo ba yung pinagsasabi ko dito. Kung magiging 5/12 din. Kasi ito, ang y nito is 5/12 daw. So, computein natin. Try natin yung ganito method. So, y is equal to m. Ang m natin is, since same lang naman sila ng slope, which is yung 5/72. Okay? 5/72 times, ano yung distance nito? Which is 6. So, multiplying by 6, we will get 5/12, which is ito. Mas madali ito kasi hindi mo na kailangan mo shift solve. I-multiply mo lang yung x dito sa slope natin, which is yung 5/72. Testing din natin to 5/8 if tama ba. So, ang y nito, 5/8 do, verify lang natin. Y is equal to m. Ang m natin is ito, 5/12. Rise over run lang yan na kahit anong triangle dyan. Pero, ito na lang yung ginawa ko reference point. So, 5/72 multiplied by x. Ano yung x? Dapat magsisimula sa 0. Distance ng 0 papunta dito. So, 3, 6, 9. So, multiplying it by 9, we will get 5/8. Which is, sinabi natin sa ratio and proportion kanina na 5/8. Ganun lang. Okay? So, uloy mo lang itong formula na ito. Pwede mo siyang gamitin din sa ibang influence line na ituro ko earlier. Parang shortcut lang siya na. Okay? So, next naman, let's consider HC. Fold ko lang to para nakita pa rin natin yung diagram na. Yan siguro. Okay yan. Okay, so si HC natin, pause ko muna. Okay, so yan si HC. So, asan ba si HC? Ito, papunta doon. So, leaning towards the left naman. Papunta siya. Nililin siya sa left. Okay, so if ganon, dapat yung reference lines natin ay papunta rin sa left. Nakaganon din. So, from here, gaganon siya. Magiging parang ganyan. Okay? So drawing ka lang muna para ma-visualize natin kung ano ba dapat ang itsura ng influence line ng member na nakatagilid ng towards left. Okay? So, ito, from 0, papunta dito sa ginuhit ko lang dito. Ayan. Tapos ito rin. Ito dito. Ayan. Sana kita sa camera yung parallelogram natin. Ayan, no? Leaning siya towards sa left, pag ganun lang din. So, same lang din sa kanina na 1/sin theta yan. Okay? So, ito ay 1/sin theta, which is na-compute natin as 1.25. And ito rin is 1.25. Pero hindi na rin talaga natin kailangan yan. Gawa nga nung formula na y is equal to mx. Sulat ko lang ulit dito, ng m natin is 5/72. Tama ba? Yep, 5/72. Okay. So, si HC is located siya dito, sa part na to. Ayun, may guhit yan. So, same rulings. Since pa-left yan, pag ganun, kailangan, pag maglilinya tayo dito sa influence line, pabaliktad. Ayan, magko-cross siya. Towards sa right naman. So, from these reference lines, sa part na to,
Guguhitan lang natin ng paganon towards right. Yan. Tapos ito, pupunta lang sa 0. Ito, papunta lang sa 0. So, ano ngayon? Yung height nito. So, y is equal to mx lang. Manap natin yung y nito, yung height, 5/72, times yung x nya is ito, 0, papunta dito is 3 meters lang. So, multiply lang natin sa 3. Makukuha natin ay 5/24. Ito naman, ano to? Ganun pa rin. Y is equal to mx. Y ang m natin ay 5/72 times x na from 0 dapat lagi ha. Papunta dito. So, 3, 6, 9, 12. So, multiply natin sa 12. Kakaroon tayo ng 5/6. So, ito ay 5/6. Yan ay influence line for HC. Okay? O, liwanag naman siguro yan. Next natin is yung DE. Dinamihan ko na example dito ha, para lahat ng scenario na ay makikita natin. So, si DE naman, kung makikita mo, yan ay pa-horizontal. So, Ralph, paano yan? Hindi naman yan naglilining towards sa right or sa left, katulad kanina. Simple lang yan. Ang mangyayari lang dyan is, magiging kamukha niya yung moment influence line natin na parang bundok, yung parang paganon. Okay? So, ito, ganito lang yung visualization ko sa kanya. So, si DE, ito si DE, isang parte siya ng triangle makakabuo. Ito, makikita ko, may triangle dito, yung DE, kasama ang DE. Okay? So, pag ganito ang triangle niya, pataas. Okay? So, idodrawing ko lang din dito yon. Pag ganyan. Parang pag ganyan, okay? So, andito yung parang horizontal niya, nilagay ko lang dito. Okay, ngayon, ang mangyayari lang, ito, papunta dito, magsi-0 yan. Tapos ito, magsi-0 lang din. Ganun lang, okay? So, drawing ko lang to. Ayan o, magiging kamukha niya si moment. Pero dinrawing ko yung triangle na parte yung DE dito para may reference point ako kung nasan ba yung tuktok niya, which is nandito raw. Okay, so ano yung formula nan? May formula tayo dyan na kung maalala mo sa moment, yun ay AB/L. Pero dito sa trusses, kapag horizontal member, yan ay magiging AB/LY. So, ano yung Y? Yung Y is yung height nitong truss. Okay? Yung height nitong member na to. Basta yan. Height is 4. So, ano yung A natin? Yung A is from here to here. Papunta doon sa point natin. So, yan ay 9. Diba ito yun? Papunta dito. Tapos, ang B natin is also 9. Nagkataon na 9 din yan. All over, yung L natin, yung overall length is 18 times yung height nga nung truss natin na 4. So, computing that, may makukuha tayo na 9 times 9 all over 18 times 4, 9/8. Okay, so ito is 9/8. Okay? Ganyan lang yan. Okay, fold ko lang uli siguro. Pause ko lang. Okay. So, ngayon is the influence line for IJ. Asan si IJ? Ito, si IJ. So, horizontal member uli siya. Ida-drawing uli natin yung triangle na mabubuo na kasama si IJ. Which is parang, I think ito. No. So, parang ganito yung drawing niya. Asan yung horizontal member niya? Ito. Ilalagay natin dito. Ay, dito pala. Dito. Okay. So, magiging parang paganto yan. Okay?
andito yung tuktok ng ating moment. Magiging negative moment siya. So, connectahin lang natin from end to end. Pag ganyan. Kasi parang bundok nga yung moment. Basta pag horizontal member, magiging kamukha niya yung moment influence line. So, lahat pala ng kumari may load dito. Ayan. Kahit saan mo ilagay yung load, magiging compression si IJ. Yun ang ibig sabihin nan. Itong line na yan, hindi na natin talaga kailangan yan. Burahin na natin. Para hindi siguro malito. Ayan. So, computein uli natin to. Which is my formula na AB over LY. So, ang A nito is distance from the peak papunta sa pinaka left side, which is 6 times yung B, yung peak papunta dito sa pinaka right side, which is 3, 6, 9, 12 all over yung total length L, 18 times yung Y na 4 meters, no? So yan ay 4. Kakaroon tayo ng 1. Ayun o, 1 daw. Dito sa negative 1. Nalalagay ko na nun yung 0.0. Put ko lang. Okay. So, ito na. Last na influence line na lang. Which is C. Burahin ko muna yung mga nakalagay dito. Oops. Masira. Yaman na. Okay. So, KE. Asan si KE? Ito si KE. Vertical siya. Oh no, paano gagawin yan? Magiging kamukha niya naman. So, tandaan mo, kapag horizontal, magiging kamukha niya yung moment, influence line. Kapag vertical, magiging kamukha niya si shear. Okay? So, kung maalala mo sa shear, parang ang itsura niya ay ganyan, di ba? Pero, sa trusses, magiging baliktad lang yung signages niya. Magiging parang paganyan na. Okay? Ito yung magiging A over L plus B over L. Okay? So, ayan. I-drawing ko lang dito. Magiging ganito yung itsura niya, ha? Okay. Ito pala is negative since nasa ilalim. So, A natin is yung distance ng peak papunta dito sa dulo, which is 3, 6, 9, 12. So, 12 over yung total length na 18, 2/3. Tapos dito naman sa ilalim is negative B, which is negative mula distance ng peak papunta dito sa dulo, 3, 6 over 18, total length. Negative 1/3. So, pinag-add natin yan, magiging 1 yan, disregarding the sign. So, yun lang naman. I think na pakita ko na lahat ng possible scenario na merong member na leaning towards sa right, towards sa left, horizontal, tsaka yung vertical. So, ayun lang naman. Yeah. Thank you for listening. Bye.